指の呼吸5の型Napakagandang araw sa kabundukan maliban na lang kung isa kang miyembro ng Demon Slayer Corps na nakikilahok sa pagsasanay ni Tengen Uzu. Ang retiradong Sound Hashira ang namamahala sa pagpapataas ng tibay ng Corps at hindi siya nagpapadali sa sinuman. Sa tingin ng mga balisang Demon Slayer ay nasa impyerno sila. Si Tanjiro Kamado, sa wakas ay gumaling mula sa kanyang labanan sa Swordsmith Village, ay dumating na sariwang mukha at sabik na harapin ang pagsasanay kasama ang kanyang mga kapwa miyembro ng Corps. Nabalitaan ni Uzu ang tungkol sa pagkagusot ni Tanjiro sa isa pang demonyo ng upper rank, at masaya siya na maswerteng nakaligtas si Tanjiro. Para naman kay Tanjiro, nasasabik siyang magsimula ng pagsasanay pagkatapos na gumugol ng maraming oras sa pagpapagaling sa Butterfly Mansion. Habang ang iba pang mga Demon Slayer ay humihinga at umuungol sa kanilang pagtakbo sa paakyat at pag-navigate sa mga obstacle course, ginagawa itong parang simoy ng hangin ni Tanjiro. Madalas siyang ngumiti at hindi na niya kailangang huminto para makahinga. Sa tanghalian, tuwang-tuwa si Tanjiro nang makita ang tatlong asawa ni Uzu, sina Hinasuru, Makio at Suma. Pinasalamatan niya ang mga ito para sa lahat, at tinutokso siya ng mga ito sa pagiging formal. Nang maabyute nila, sinigawan ni Uzu ang mga Demon Slayer na kainin ang lahat ng nasa plato nila. Nang gabing yun, 2 Demon Slayer ang nagpatrolya sa nayon. Ang mga nakikitang demonyo ay tumigil na lamang mula nung si Nezuko ay tumayo sa araw. Siguro, ang mga demonyo ay nakatutok sa kanilang mga pagsisikap sa paghahanap sa kanya para sa anumang Muzan ay binalak. Biglang nawala ang isa sa mga Demon Slayer, bago magpanik ang kanyang kapareha at bumunot ng kanyang espada. Ang Demon Slayer ay lumabas sa isang madilim na eskinita na may mapanuksong ngiti. Habang patuloy sila sa kanilang paglalakad, may kakaibang tunog na nagmumula sa mga anino sa eskinita. Isang kamay na may nakakabit na mala-demonyong eyeball na may kumikinang na purple na iris na may karakter para sa 4 lumilipad sa kalye pagkatapos nila. Ipinagpatuloy ng mga Demon Slayer ang kanilang pagsasanay kinaumagahan. Patuloy na iniiwan ni Tanjiro ang iba sa alikabok, ngunit siya ay isang palakaibigang tao na walang sinuman sa kanila ang nagalit dito. Napagtanto nila na ito ang tibay na kailangan para makaligtas sa pakikipaglaban sa isang demonyo ng upper rank. Sa tanghalian, tinanong nila siya tungkol sa kanyang mga laban. Hindi naglalarawan si Tanjiro ng higit pa sa ilang malalakas na sound effect na naglalarawan sa kanyang mga buto. Ngunit nakuha ng iba pang mga Demon Slayer ang ideya, ang mga demonyo sa upper rank ay napakalakas. Samantala, nagkita sina Wind Hashira Sanemi Shinozagawa at Serpent Hashira Oba na Iiguro para pag-usapan ang nangyari sa abandonadong kastilyo. Nagtataka si Oba na kung may lihim na taguan ng mga demonyo. Sinabi sa kanya ni Sanemi na ilang beses na siyang bumalik sa kastilyo mula noong araw na iyon, ngunit wala siyang nahanap. Bago sila umalis, pareho silang may ideya na haminin ang isa't isa sa isang away. Dinadala ni Tanjiro ang isang malaking kaldero ng tubig kina Hinasuru, Makio at Suma habang nagsisimula silang magluto ng hapunan. Binibigyan nila siya ng isang tasa ng mainit na Gayakuro tea at ipinapahayag ang kanilang pasasalamat sa pagliligtas ng kanilang buhay sa Entertainment District. Dahil kay Uzu, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu at Inosok kaya sila ay buhay at masaya ngayon, sabi ni Hinasuru. Hiniling niya kay Tanjiro na patayin si Muzan at ipinangako niya na gagawin niya ito. Nang gabing yun, ipinadala ni Uzu ang mga miyembro ng Corps sa kakahuyan para sa isang combat drill. Ang mga pag-atake ng demonyo ay nangyayari sa gabi, pagkatapos ng lahat, kaya walang mas mahusay na oras upang magsanay. Si Uzu, isang dating shinobi, ay nakakagalaw ng hindi nakikita o naririnig. Siya ay gumaganap ng bahagi ng isang umaataking demonyo. Paulit-ulit niyang hinahampas ang mga trainees mula sa anino. Hindi man lang siya maamoy ni Tanjiro, lumilitaw si Uzu sa liwanag ng buwan at direktang humarap sa Demon Slayers. Ang retiradong Hashira ay umindayog at nagawa ni Tanjiro na tanggalin ang kahoy na espada ni Uzu sa tamang panahon. Ang puwersa ng Perry ay nagpapa-atras sa iba pang miyembro ng Corps. Nakatingin lang sila sa pagkamangha habang si Tanjiro ay nakikipaglaban sa dating Hashira, na kinikilala ang lakas na kailangan para makalaban ng isang demonyong upper rank. Nginitian ni Uzu si Tanjiro, napansin kung gaano nakalaki ang kakayahan niya. Ang iba pang mga trainees ay sumabak sa labanan na may mga sigaw ng labanan, at si Uzu ay natuwa. Matapos makumpleto ang laban, tahasang sinabi ng isang miyembro ng Corps na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Ngunit ngayon ay may pag-asa siyang matatalo ni Tanjiro at ng Hashira ang mga demonyo ng upper rank at si Muzan mismo. Nangako silang lahat na magsisikap para masuportahan nila ang kanilang mga pagsisikap,
Ibinibigay ng mga trainees ang lahat ng mayroon sila kapag nagsimula ang pagsasanay sa susunod na umaga. Umalis si Tanjiro para sa susunod na bahagi ng kanyang pagsasanay, nahanap niya ang Miss Hashira, Moikairo Tokito, sa loob ng isang dojo na gumagawa ng mabilis na trabaho ng mga trainees gamit ang isang kahoy na espada. Dumating si Tanjiro Kamedo para sa kanyang susunod na sesyon ng pagsasanay, mga kasanayan sa espada kasama ang Miss Hashira Moikairo Tokito. Sinalubong siya ng boses ng isang bigong miyembro ng Demon Slayer Corps habang tahimik siyang pumasok sa training hall. Ang lahat ng mga nagsasanay ay madaling natalo ng walang ekspresyong Tokito. Ang mga miyembro ng Corps ay sumuri-suray sa kanilang mga paa at hinawakan ang kanilang mga kahoy na espada upang subukang muli, ngunit ang Miss Hashira ay walang kahirap-hirap na tinatanggal ang mga sandata mula sa kanilang mga kamay. Si Tokito ay nananatiling matigas ang mukha hanggang sa makita niya si Tanjiro sa pintuan at napangiti siya. Binabati nila ang isa't isa bilang magkaibigan, dinala ni Tokito si Tanjiro sa isang kalapit na gusali kung saan nagulat siya nang makita si Kanamori mula sa Swordsmith Village. Inabot ni Tokito kay Tanjiro ang isang espada upang hawakan patayo, at inilunsad niya ang isang papel na eroplano sa talam. Malinis nitong hinihiwa ang papel sa dalawa, sa pagkamangha ni Tanjiro. Nasa lugar ang Kanamori upang patuloy na mapanatili ang mga espada ni Tokito para sa darating na laban. Tuloy-tuloy ang pagsasanay sa espada sa gabi, si Tokito ay patuloy na nagbibigay ng walang emosyong mga lektura habang tinitingnan niya ang mga miyembro ng Corps sa mga kamay at palso gamit ang kanyang kahoy na espada. Gusto lang ng ulap na si Hashira na makaligtas silang lahat sa pag-atake ng demonyo, kahit na hindi niya halatang ipinapakita ang kanyang pag-aalala sa kanyang boses. Bigla niyang tinapos ang pagsasanay at umalis sa dojo. Isang bigong trainee ang humiling kay Tanjiro na kausapin si Tokito tungkol sa pagpapadali sa kanila. Nakikinig si Tanjiro at dahan-daang pinagmamasdan na ang pagsasanay ay marahil ang pinakamahirap sa sarili ni Tokito dahil siya mismo ang nagdadala ng bigat ng pagtuturo ng swordplay sa lahat ng miyembro ng Corps. Nakikita ng ibang mga trainee ang kanyang punto. Habang naguhugas sila mula sa mahirap na araw na trabaho, sinabi ng isa pang trainee kung pinalambot lang ni Tokito ang kanyang tono, malaking tulong na yon. Naalala ni Tanjiro noong mas malupit pa ang Miss Hashira. Sa sandaling iyon, napansin niya si Tokito na umaalis sa bakuran dahil sa isang gawain. Ang mahinang skit-earing ay maririnig sa madilim na kalye ng isang nayon. Ito ang tunog ng mas maraming malademonyong eyeball na nakikipagkarera sa mga rooftop. Mayroong libu-libo sa kanila, ang mga ugat na umaakyat sa madilim na eskinita ay nagbabalik sa isang figurang nakaupo sa hideout ng mga demonyo, isang demonyo sa upper rank na tumutugtog ng instrumentong may kwerdas na tinatawag na biwa. Sa pamamagitan ng mga swarming eyeballs, nakita niya si Tokito na nakikipagkarera sa daan patungo sa kanyang destinasyon. Natagpuan ni Tokito sina Wind Hashira Sanemi Shinozagawa at Serpent Hashira Oba na iiguro sa gitna ng pagsasanay sa labanan. Pare-pareho silang tugma sa kapangyarihan, hiniling ni Tokito na sumali dahil maaari niyang gamitin ang higit pang pagsasanay sa kanyang sarili. Sina Shinozagawa at Iguro ay nagtutulungan para sakupin ang Miss Hashira, mga espadang kahoy sa kamay, at ang training ground ay sumabog sa mga pagsabog ng mga kulay at alikabok. Nahuli ang tatlo nang matapos ang kanilang ehersisyo. Binanggit ni Tokito na dumating si Tanjiro sa araw na yun at tila siya ay ganap na gumaling. Sinabi ni Iguro na nangangahulugan na maaari siyang maging masinsinan kapag oras na niyang magsanay. Si Tokito ay nagtuturo sa mga miyembro ng Corps sa susunod na araw at napansin na walang pakiramdam ng pagkaapurahan. Sinabi niya sa isa sa mga trainees na gagamit sila ng mga totoong espada para sa kanilang laban. Habang si Tokito ay nakaharap sa nanginginig na Demon Slayer, gayunpaman, ang natakot na binata ay nawalan ng lakas ng loob at bumagsak sa sahig. Nangangako ang nakakaiyak na Demon Slayer na magsisikap para gumaling. Malumanay na tumugon si Tokito na gusto niyang mabuhay ang lahat ng mga kabataang lalaki at mamuhay ng mahabang buhay. Napangiti si Tanjiro sa kanyang kabaitan, makalipas ang ilang araw, turn na ni Tanjiro ang duel Tokito. Pinupuri ng ulap na si Hashira ang bilis ni Tanjiro habang nakikipagsagupaan sila sa mga espadang kahoy, nagbabahagi siya ng mga tips sa pagpapanatili ng tibay habang patuloy na nakikipagspar ang dalawa. Sa isang huling malakas na parry, binigyan ni Tokito si Tanjiro ng isang malaking ngiti at sinabing handa na siyang magpatuloy sa susunod na bahagi ng pagsasanay, ngunit hindi ang iba pang mga Demon Slayer, may trabaho pa sila rito. 今回は時藤君を紹介します。